Ladies and gentlemen, tayo po ay magsisiwalat at dadalhin ko sa publiko. Ito po may isang sheriff at isang abogada na gustong ipapatupad ang utos na demolition ngayong Friday, ngayong Biyernes. At alam niyo ba kung patutupad? Hindi po bababa sa 200 na mga estudyante na nag-aaral sa kindergarten school at saka sa pupils school diyan sa katabi lang. Pupang Elementary School Annex. Ito ay sa Muntinlupa. So, ang lupa po na i-demolish nila ay katabi ng na-demolish na nila lagi. So, dati pa. So, ipakita ko sa inyo ngayon ang ang lupa, yung Google Earth ng lupa. So, kita nyo yan? Yan, no? Ito yung i-demolish yung natira. Pero ito na-demolish ito yung dito banda. So, nakita niyo yung cursor ko. So, ang susunod demolish ito. Yan, ang susunod demolish. Sa susunod, ito yung na-demolish na noong April tsaka August. Ito kung lugar na ito itong malinis na. May araw dito, may araw kayo nakita. Itong mga bahay na lang na marami ang natitira na magigibain nila. Ang gigiba po, ang aking ang sense dyan is, lumalabas po na bawal talaga. Bakit bawal po ang talagang kaso mismo bawal? Bakit naging bawal po ang kaso? Ito po ang dahilan. Una, alam naman natin, dapat nyo malaman na sa korte, sa batas ng korte, pag lupa ang pinag-usapan at ang pag-aari ang pag-usapan, kung saan makikita ang lupa ay doon dapat na korte ikakasuhan. Problema nito, sa Muntinlupa, Kupag, tapos sa Pasay, kinasuhan. Yan ang unang number 1 red flag. Hindi ko alam paano nangyari yan. Pero panahon pa ito sinampa noong 1981. At ang problema, bakit nagkaroon ng jurisdiction at bakit nakalusot sa Supreme Court? O bakit pa ito hanggang Supreme Court itong kasong ito? So, pwede pa rin pasabihan, isa-cite din ng Article 231 na yan. Itong isa-cite natin yung mga ginawa nila. Article 1144 kasi. At ang isa pang problema nito, gusto nila ipatupad na 1982 pa lang ay tapos na. Legal ang desisyon na, halimbawa, legal. Naging final to 1982, dapat sa loob lang naman hanggang 1992 to ipapatupad. Kaya lang, umabot ng 2025, ilang taon na nakikita. O 1995, 10 plus 5, 10, 20, at 15. 15 plus 25, 40 years na. 40 years na ngayon. O ito ang nangyari dyan, ang nangyari kasi dyan is this. Hindi ako maniwala. Paano nangyari? Kasi sa batas po sa korte, kung saan po ang lupa makikita, ay doon korte ikakaso. Itong sistema to sa Kupang Muntinlupa, bakit sa korte ikinaso? Sa korte ng Pasay ikinaso. Yan ang unang red flag dyan. Ang pangalawang red flag, lumampas na sa 10 taon. Ang decision nila pwede patupad. So yan ang punto natin na sasalbahin natin yung mga mahirap dyan. Tumulong na rin si Rupi Biason, parang feeling namin parang wala siyang lakas eh. Ganun po nangyari. So tingnan natin kailan ba deposit dyan, nasunog yan. Naggawa. Itong tingnan natin yung ito 2025 pa, pero anong petsa to?
March 30, 2025, hindi pa siya hindi pa siya giniba. Pero dito na sa April ay sira na. So, mabilis na gumawa. Okay. Ito po yung sheriff. Nagpakita kay Mayor, pinatawag ni Mayor Biason. Wala matigas ang ulo. So, ang unang problema ko diyan, nasa Muntinlupa ang lupa, pero bakit sa Pasay kinaso? Yan po ang red flag diyan. Number 2 ay mahigit 10 taon na ang desisyon hindi na dapat pwede patupad. Ay, number 3, hindi mo naman kasama sa kaso ang mga tao, bakit sinasama nila? Yan po ang aking mga issue sa kanila. Pang-apat na issue ko sa kanila, hindi pa nga kayo nagbigay ng relokasyon, kaya bawal po sa inyo mag-demolish kung walang relokasyon. No relocation, no demolition, no relocation. Ganun po yan dapat. So ngayon, titignan naman natin yung sheriff na kausap ni Mayor. Okay. So, ito pakita natin yung yung kausap ni Mayor Biason tapos hindi man lang siya pinakinggan. Ganon po kabalahura yung mga mayayaman. Ayan. Na nakatalikod na yan ay si Mayor Biason. Nakikiusap siya na huwag naman ipagpaliban ng pag-demolish. Yan yung sheriff po. Yan ang abogada na bata pa, sinungaling na. Akalain mo paglalaban pa nila yung kanilang desisyon na galing sa RTC Pasay? Parang parang si Benvenido Abante. Hindi siya first placer. Bakit siya naging first placer? So, yan po yung anak ni Sammy Diskaya. So, ito pang ibang Noong nag-usap kanina, walang patunguhan ng pag-usap kanina. Yan ang mga babae na nakatira dapat sa ICC pero wala silang magagawa. Hanggang meet lang sila kay Rupi Biason. Bahay ni Rupi Biason yan. Thank you. Yan lang muna. Naantok tayo eh. Yan Kinakausap na. Ito si Mayor Biason. Nakikiusap. Yan ang sheriff. Ang attorney, yung babae. Pero mga 200 na sabi ni Rupi Biason, sa patuloy na paghanap ng solusyon, ay inimbita ko kanina ang lahat ng panig ng isyu ng court-oriented order demolition sa Acero ICC Santo Niño. Dumating ang sheriff ng RTC, Legal Counsel ng Ayala Steel, grupo ng pinamumunuan ni Rosario Abon, kasama ang abogado ng grupo na namumunuan ni Fernando Ragos, kasama din ang abogado nila. So napatawag, hoping na makisuhi si Mayor Biason na pwedeng pitigil putukan mo na. Yun. Hindi man ang sinunod. Yan, napasensya na, nakatulog ako. Ito na. Iato muna natin, makiusap lang ko, Pastor Rodi Rabi, sa lahat ng mga sa kayo na 200 na school children po apektado dito. Nakiusap ako na magdasal tayo. So ito po sila, nanlulumo si Mayor Biason. Kawawa naman. So yan ang sheriff at saka abogada na pan.
Alam mo, isang bawal dito sa kanila ay bakit sa Pasay na sheriff ang na korte ang o mamando. Eh, ang lupa nasa Muntinlupa naman. Sigurado ko mali yan. Oh, yan. Yan ang meeting. Yan. So over and out muna tayo at balikan na lang natin yan. Magandang umaga po, magandang gabi po, Pastor Odi Rabi. Ano muna tayo, mamahinga muna tayo.